Magandang araw po sa ating lahat! Magandang araw po at magandang araw din po sa mga nanonood sa atin via live streaming. Ngayon po ay nasa third week na po tayo ng January ng taon. At marami man pong nangyayari sa atin. Ang iba po sa atin, pakiramdam siguro napakabilis ng araw. Ang iba naman natatagalan kasi maraming ginagawa and everything. Pero po, kahit anumang sitwasyon ang nangyayari sa atin ngayong unang 3 linggo ng taon, hindi po tayo matutumba. Masishake lang po tayo, pero hindi po tayo madaling matutumba dahil nakatayo po tayo sa firm foundation. Amen po ba? Amen. Kaya habang po ay tayo nakaupo, purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Cling to your unchanging grace. Let the waters come and the earth give way. I'll be dancing in the rain. My feet are on the rock. Amen! So bago po sa atin yung kanta ngayon, kaya aaralin lang po natin yung chorus ng saglit lang po. Madali lang naman po yung tono niya. Sige po, subukan po natin kantahin. Yung chorus po. Ayan. So, ang chorus po niyan is, when I feel my hope about to break, I will cling to your unchanging grace. Let the waters come and the earth give way. I'll be dancing in the rain. Try niyo po. Saba po. When I feel my hope about to break, I will cling to your unchanging grace. Let the waters come and the earth give way. I'll be dancing in the rain. My feet are on the rock. Amen. Hallelujah. Let's all stand and let's worship the Lord. Come on. I can see the clouds rolling. Hallelujah. I can feel the winds, they try to shake me. I will not be moved. My feet are on the rock. Amen. Hallelujah. Lord. I can feel the waters rise. I can hear the howling flies that haunt me. Fear won't hold me now. My feet are on the rock. Come on, church. Let's sing. When I feel my hopes about to break, I will cling to your unchanging grace. Let the waters come and the earth give way. I'll be dancing in the rain. When I feel hope. When I feel my hopes about to break, I will cling to your unchanging grace. Let the waters come and the earth give way. I'll be
sinking sand. So stop your feet and clap your hands. My feet are on the rock. On the solid rock I stand. All on the ground is sinking sand. So stop your feet and clap your hands. My feet are on the rock. On Christ the solid rock I stand. All on the ground is sinking sand. So stomp your feet and clap your hands. My feet are on the rock. On Christ! On Christ the solid rock I stand. All on the ground is sinking sand. So stomp your feet and clap your hands. My feet are on the rock. Feel my hope about to break. I will cling to your unchanging grace. Let the waters come and the earth give way. I'll be dancing in the rain. When I feel my hopes about to break, I will cling to your unchanging grace. Let the waters come and the earth give way. I'll be dancing in the rain. When I feel my hopes about to break, I will cling to your unchanging grace. Let the waters come and the earth give way. I'll be dancing in the rain. My feet are on the rock. My feet are on the rock. Come on, church, say it! My feet are on the rock. My feet are on the rock. Let's all say it! Come on! My feet are on the rock. Yes, Lord! Amen! Hallelujah! Hallelujah. Yes, Lord! Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! Glory, glory, glory to you, Lord. We're standing on a great rock, on a rock, solid rock. Amen po ba? Hallelujah! Church, can we say it? Christ is our rock, solid rock. Hallelujah! Come on! Christ is my solid rock. Sa po, Christ is my solid rock. Christ is my solid rock. Yes, Lord. Hallelujah! Lord. Yes, Lord! You are our solid rock. Ikaw po ang aming firm foundation, Panginoon. Wala na pong iba. Oh, we worship you today, God. Come on, church. Use our mouth. Use our body to worship our God. To worship our firm foundation. Hallelujah. Oh, praise your name. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Because you are our solid rock. You are our solid rock. Praise your name. Praise your name. Hallelujah. Oh, praise you. Praise you. Hallelujah. Oh, praise your name. Jesus. Hallelujah. When I am shaken, when I am lost, you're always waiting here at the cross. In every shadow, you never change. Amen. Christ, my foundation, again and again. Let's sing my life. My life is built forever in you, Jesus. Faithful one, you're strong when I am weak. You are my hope, and you're the rock I'm standing on.
I'm standing Yes, on. Lord. Oh, You yes, are our Jesus. rock, Lord. Hallelujah. Hallelujah. My life Is built forever in you, Jesus. Faithful. Amen. Hallelujah. You're Strong when I am weak. You are my hope. And you're the rock I'm standing on. Yes, God. Yes, Lord. Yes. Yes, you are, Lord. Hallelujah. Thank you, God. You are our rock, Lord. You are our rock. Hallelujah. Hallelujah. There's no Thank one you, else, God. Lord, to put our Nag-iisa trust ka, and Oh, Panginoon. hallelujah. Nag-iisa ka, But to you Panginoon. Hallelujah. Our Walang solid sasambitin Hallelujah. ang aming Our firm bibig, kundi foundation. pagpupuri sa iyo, Panginoon. Wala pong Hallelujah, iba, hallelujah. Glory, glory, Praise glory, your Jesus. Ikaw lang name. po. Ikaw lang Hallelujah, Ikaw po ang aming pag-asa, hallelujah, Panginoon. hallelujah. Ikaw po ang aming solid Hallelujah. rock, Thank you, Lord. Lord, for Thank you, God. loving us. Thank you, Lord. For Thank you, letting God. us experience your Hallelujah. great love, Hallelujah. Jesus. Forever Thank you, grateful, Lord. Jesus. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. When I think about you, Lord, When I think about you, Lord, how you saved me, how you raised me, how you healed me with the Holy Ghost, how he healed me Amen. to the Yes, Lord. uttermost. When I think about the Lord, how he picked me up and turned me around, how he placed my feet on solid ground. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. when I think about you, Lord, When I think about you, Lord, how you saved me, how you raised me, how you filled me with the Holy Ghost, how you healed me to the uttermost. When I think about you, Lord, how you picked me up and turned me around, how you placed my feet on solid ground. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all of the praise. It makes me want to shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. just the church, sing it to the Lord. Shout, hallelujah, thank you, Jesus. Yes, Lord. Amen. And all the praise, it makes me want to shout. Hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout.
Lord. Sige, church, let us worship our Lord Jesus this day. Hallelujah. Sige po, purihin po natin ang Panginoon. Amen. Sige po, purihin niyo po. Alam ko pong may problema kayo, pero mas malaki po yung pinupuri niyo po ngayong araw. Tandaan niyo po yan. Mas malaki po yung Diyos ninyo dyan po sa iniisip niyo problema. Kaya palitan niyo po yung worries ninyo right now with praise, because we believe that God will do something in your situation today. God will do something in your situation. God will do something. God wants to heal you. Amen. Come on, church. Let's worship Jesus tonight. This day. Hallelujah. Hallelujah. Praise your name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Totoo nga po, Panginoon, that you are our solid rock po, Panginoon. We are standing on solid ground po, Panginoon. Lord, thank you because even though po, Panginoon, this past few weeks, kakastart pa lang po ng year, Lord, marami na po, Panginoon, mga nagiging challenges. But Lord, thank you for reminding us, Lord, that yes, we can be shaken po, Panginoon, pero hindi po kami babagsak dahil kayo po ang may hawak po sa buhay po namin. Lord, it may seem po, Panginoon, thank you, Lord, dahil meron po mga situations, hindi po namin alam kung anong gagawin. But Lord, thank you, because behind the scenes, oh Lord God, you are doing something po, Panginoon, sa situations po namin. And Lord, this day po, Panginoon, today, Lord, we just want to worship you po, Panginoon, give you praise po, Panginoon, and replace po, Panginoon, lahat po ng iniisip po namin. Replace po namin, Lord, ng how good you are, oh Lord God. Lord, hindi po namin kaya, Lord, masusukat kung gaano kalaki yung pag-ibig nyo sa amin. But Lord, we believe po, Panginoon, that even kahit po, Panginoon, ano yung understanding namin ng inyong pagmamahal, Panginoon, will be enough po, Panginoon, and we will be more hungry po, Panginoon, to know more about your love for us po, Panginoon. And Lord, right now, I pray po, Panginoon, as we start this service, Lord, for the people po, Panginoon, has been experiencing po, Panginoon, challenges sa kanilang health po, Panginoon. Lord, thank you because they came here po, Panginoon, to listen to your word po, Panginoon. And Lord, thank you because it is through your word, O Lord God, na kami po, Panginoon, ay pwedeng makagaling. And Lord, thank you. Let our hearts po, Panginoon, be a good soul today, O Lord God, na hindi lamang po namin ito mapakinggan, but Lord, may ipamuhay din po namin ito, Panginoon. And then, Lord, ipaalala niyo po ito sa amin through the help of the Holy Spirit, O Lord God. And Lord, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Lord, you are bigger than our challenges. You are bigger po, Panginoon, sa aming mga trials, O Lord God, and tribulations. And Lord, thank you because we have a blessed hope po, Panginoon. We have a blessed hope po, Panginoon. Maraming salamat po. We pray po, Panginoon, and lift up this service po, Panginoon, today. Sa inyo lamang po, Lord God. Bless our speaker po, Panginoon. Anoint him po, Lord God. And we pray po, Panginoon, na yung word niyo po, Lord, ay lumaki po sa puso po namin. Mag-drop po sa puso namin. Hallelujah. Maraming salamat po. And this is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Bago po tayo umupo, pakitingnan nga po yung mga katabi ninyo. Ayan. Ayan, pakingitian po. Okay, pakingitian po muna. Praise God. Praise God. And we would like to request po, no, sa lahat po lang po na mga nandyan pa po sa likod, meron pa pong mga free seats dito sa may bandang harap. Okay, wag po kayong mahihiya. Ayan. Ganyan po, mamaya, pwede po kayong pumunta po dito sa harap. Ayan, marami pa po dito sa harap. Wag po kayong mahihiya. Amen? Amen. Praise God. Welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church, and we are the church that follows Christ and makes followers of Christ. Ayun po, palagi po natin na ina-emphasize na we are the followers of Christ that makes followers of Christ. But alam niyo po, there's a blessing po to be a follower of Christ. Amen po ba? Kagaya nga po nung pinag-pray po natin kina to be a follower of Christ, hindi lang po ibig sabihin na hinahayaan ka ng Lord na mag-follow lang sa Kanya, kundi the Lord gives you the strength, the blessing to be a follower niya. Amen po ba? And that is why po, we would like to grab this opportunity para po sa lahat po ng mga first-timers na ngayon lang po namin nakasaba sa Sunday service po natin. Pwede po bang pakitaas yung kamay dito sa church? Meron po doon. Ayan. Welcome po, brother. Ayan. Welcome po. At meron pa po ba?
Ay, welcome din po, sister. Ayan, mag-asawa po yata sila. Alright. Pwede pong pakikamayan po. Yun dyan po sa mga malapit. Alright. Sino pa po? Meron pa po ba dito sa bandang gitna? Sa right side? Meron pa? Dito sa gitna. Dito po. Meron po dito. Welcome, sister. Okay. Meron pa po dyan. Meron po doon. Ayun, welcome po, brother. Ayan, sa malapit po dyan, pakikamayan lang po. Alright. Sa lahat po ng mga first-timers po na nakasama po namin, okay? Nawa po hindi po ito yung first at saka last time po na makasama po namin kayo and would like po to grow with you, okay? Sa pananampalataya natin sa Panginoon. Amen! Ngayon po, kailangan lang po nating medyo i-shaken po yung mga sarili po natin. Pwede po ba tayong tumayo po muna saglit? And I would like to challenge everyone na haba pong nakatayo kayo, pwede po bang maghanap kayo ng 5 tao na pwede pong sabihan ninyo ng declaration ng blessing you this coming week. Okay? 5 tao, hindi po yung katabi ninyo, dapat yung sa kabilang upuan. Okay? Nasa kabilang upuan. Sige po, for 1 minute. And then, doon po sa mga wala pa pong upuan, again, pwede na po kayong dumiretso dito sa harap. May available seats po dito sa harap. Yan po, may available seats pa po dito sa harap. Ayan, bago po kayo, naghahanap pa po kayo ng mga upuan, meron pa po dito sa harap. Okay? Praise God. Praise the Lord. Ayan, palakpakan po natin ang Panginoon. Alright, dala ko po tayo ngayon sa announcements po natin. Amen. Pakisabi po sa inyong katabi, makinig ka sa mga special announcements. Okay, this coming Wednesday. Ulitin po natin. This coming Wednesday. Amen. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing through the word of Christ. Amen? So again po, we'd like to encourage everyone that this coming Wednesday po, meron po tayong faith night, and if you are struggling po sa inyong mga buhay, alam niyo po, ang dami pong mga bad news na naririnig po tayo, and I think we believe po that by hearing and hearing the word of Christ, kahit po yung yung situation po natin, yung faith po ay darating for that situation. Amen po ba? Kaya po, pakisabi po sa inyong katabi, kita-kits tayo sa faith night ngayong Wednesday. Amen. Amen. Faith night po yan, 6:30 p.m. Punta lang po kayo dito again po, Pwede pong magsimula ngayong year na full of faith po tayo, and yun po yung goal po natin. Amen? Amen. And after po nitong second service po natin today, sa lahat po ng mga official members ng MFGC, yung tapos na po magpa-membership, meron po tayong family meeting and church election. So, paki-stay lang po dito after po ng second service. Meron pong free lunch ito para po tuloy-tuloy po tayo hanggang mamaya para po malaman po natin ano po yung nangyari last year, ginawa ng Panginoon sa church po natin, and also ano po yung mga gusto pong ipagawa po sa atin ng Panginoon na ibinigay po sa heart ng mga leaders po natin, ng pastors po natin para po gawin natin this year. Amen? So kung ikaw po ay member ka, official member ka ng Marikina Foursquare Gospel Church, paiwan ka po mamaya after ng second service, okay? And pwede po bang palakpakan po natin ng Panginoon? And thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Hello po! Full pack po tayo ngayon. Hi po sa inyong lahat. Ayan. Kasi alam ko po, naintindihan ko na siyempre para tipid sa pamasahe, diretso na kayo. Alright. Today is also our family members meeting na po. Church family meeting. Yan. Membership meeting, annual.
We do it once a year. At nasa bylaws ho yan ng Foursquare na laging may membership meeting annually so that you can hear reports, you can ask questions, you can see the vision ng church na ito, where it's going, and what has God already done. Okay, so mamaya po yan. And also today is, kung last Sunday we celebrated one of our pastors' birthday, and after a week we're also celebrating another pastor's birthday, in the person of Pastor Nolan. Kaya ngayon pa lang, kung kinakausap na ho kayo ng Panginoon to bless our pastor, mamaya, paki-prepare nyo na po. Okay, prepare nyo na, send nyo na, whatever, gawin na. Okay, para po ma-enjoy naman po niya ang kanyang pagpapagal, di ba? The labor ng mga manggagawa, hindi ho nasasayang. Ayan. At totoo po yung sinabi ni Kuya Nats kanina, nung this church, thank God, yesterday was Prayer Warriors Day. And we were about, anong sabi ko number kanina? Sorry. We were about 47 people praying for all of you. Yes, palakpakan po natin mga prayer warriors. Opo, salamat sa Diyos. Salamat po sa Diyos. Mga over 10% na tayo kahit papano. Kasi sa mga statistics, mga 5% lang, mga less than 10%. Pero somehow, lumalagpas na tayo sa 10% based on the membership na po. Kaya salamat sa Diyos. Tuloy-tuloy lang po. If you can only hear our testimonies, if you can only hear how we pray for everyone and the concern of our nation and the church, mababurden din po kayo. Kaya, paminsan-minsan, drop by. Okay po, paminsan-minsan ho ay maki-join po kayo sa online. Parang kalaban yata natin naglalaro ng Mobile Legends tsaka yung OPC. Nawa hindi po. Okay? Nawa hindi po. Alright. Let me introduce to you our speaker today. Siya ho ay ka-alma mater ko po sa Central Colleges of the Philippines. Siya po'y nag-aral ng computer science doon. At ganun din po si Ate Ayot na computer science. Hindi naman daw po sila sa library nagkita, mukhang sa computer shop. Hindi ko alam kung ano ginagawa nila sa computer shop. Ayan. At way back, nung nagsisimula po siya as nag-a-assist lang sa atin dati, tapos naging staff. He was a simple guy na, very, alam niyo naman, ang katawan niya, di ba, compared to mine, di ba? Oo, kaya alam niyo na. Pero salamat sa Diyos, through the years ng paglilingkod niya sa Panginoon and doing the full proof of His ministry and His calling po, He has turned to be a very wonderful servant ng Panginoon, a very gentle, spirited man, and very caring po sa mga hinahawakan niyang tao. No po, kung sino man po yung kinukumusta niya, very caring po siya. So, maririnig niyo rin later pag may mga nagsalita dito, okay, kung sino siya as a person. Alright? Let's welcome our speaker for today, Reverend Pastor Nolan Jeb Mayo. God bless you, Pastor. Praise God. Hallelujah. Amen. Bakit ganyan po kayo makatitig? Sige. Simula na po tayo. Marami po tayong gagawin ngayong araw na to. Okay. Good day, Jesus. Good day, everybody. Good day din po sa mga nasa live stream po natin. Ang bilis po ng panahon. Tama po ba? Yan. Malapit na namang matapos ang buwan ng January. Yan. Sino po ang marami pang ligpitin sa bahay dahil hindi na yung mga nagamit nung holiday season hanggang ngayon nakatambak pa rin sa bahay nila. Yan. May mga labahin pa, may mga tiklupin, may mga kailangan pang iligpit. Yan. Yung mga kailangang i-declutter, hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos. Maraming aayusin, ang daming ibabalik sa mga kanya-kanyang lagayan. Pero sino po ang may Christmas decor pa rin?
Yan. Sino po? Oo, ang dami pa. Marami-rami pa. Yan. Yung mga nagtaas po ng kamay, yung mga katabi po niyan, sabihan nyo nga po, Valentine's na. Praise God. Gustong-gusto ko po ang month ng January. Alam niyo po kung bakit? Yan tayo eh. Assuming kayo eh. Assuming masyado eh. Yan. Mali po. Hindi yon. Yan. Gusto ko po yung lamig ng panahon. Yan. Kapag December, hindi natin masyadong nararamdaman yung lamig, di ba? Pero pag January at February, yung ginaw ng madaling araw, yung magandang hangin sa maghapon, hanggang sa lamig na naman ng gabi, di po ba ang sarap? Yan. Ang sarap matulog. Kaya wag po kayo matutulog, di po ba? Yan. So yun po, napakagaling po ng Panginoon dahil nararanasan natin yung mga iba't ibang klase ng panahon. May tag-ulan, may taglamig, may tag-init. Yun po yung nararanasan natin sa Pilipinas, di po ba? Tag-init. So buti pa ang panahon, nag-iiba-iba, nagbabago-bago. Sabihin niyo po sa inyong katabi, yung init ng ulo mo buong taon. Yeah. Mainitin mo ba ulo ng katabi nyo? Yeah. Medyo lang. Yeah. Okay, simula na nga po tayo. Baka kung ano pang masabi ko. Yan. Our family have ended 2023 and started 2024 in a tough and rough situation. Yan. Bad news po yung natanggap namin bago matapos ang taon. Tumawag ang mother ko for schedule siya ng MRI dahil sa kanyang osteoarthritis, osteoporosis, parang ganun. Basta sa osteo po. Natakot kasi siya dun sa sinabi ng doktor niya na marupok na yung bones niya. At kapag bumigay, mag-collapse, paralyze siya. So, kailangan ma-MRI. And then, yung care circle po namin ay may trip sa Baguio. Nung pauwi na po kami, si Ayowi ay namimilipit sa sakit ng tiyan. Tapos, nagdudumin, susuka, ganun po yung pakiramdam niya. So, sa travel namin pauwi, hirap na hirap siya. Yan. And after ng celebration namin ng New Year, si Zarks din naman, same situation, same din yung nararamdaman. Ang pinagkaiba lang, nasugod po siya sa ER kasi hindi na niya kaya yung pain. And then days later, si Ayot din naman, same din, same conditions, same pain, same yung mga nangyayari. At nalaman na lang po namin na nagkaroon ng gastroenteritis outbreak sa Baguio. Yan. So, pati si Mayor Magalong ay ganun din po. So, yun po. Yun yung nangyari po sa amin. Okay? So, nung nag-uusap po kaming pamilya, ang sabi nung bunso ko pong anak, si Iya, sabi po niya, Dad, antibay natin. Antibay daw namin. Hindi kami nadali ng gastroenteritis. Oo. Napatingin ako sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, alam mo, ikaw lang ang hindi na-outbreak. Na-outbreak din ako. Gastroenteritis. Kaya, yun po ang nangyari sa amin. Yung pagkatapos ng taon na ito, ng 2023 at bago ng 2024. Praise God, and we are up and normal na po. Yan. Yung MRI ng mother ko, para basahin na po.
Ang problema namin ngayon, yung magbabasa, February 20 pa yung availability sa dami at haba po ng pasyente niya. Feb 20 pa. So baka meron po kayong mga kakilalang adult neuro. Tama ba? Yan. So yun po yung dilemma namin. Pero for reading na po. And then kami pong pamilya, yung araw-araw naming pamumuhay ay ganun na po. Maayos na, pinatatag at pinaranas po ng Panginoon ng kanyang pag-iingat po sa aming buong pamilya. So, ending 2023 and starting 2024 in a rock bottom situation, buti na lang may firm and steady na pangako ang Panginoon po sa atin. Okay? So, yun po. Psalm 18:2. Gusto ko lang pong basahin tong pangakong ito ng Panginoon. The Lord is my rock, my fortress and my Savior. My God is my rock, in whom I find protection. He is my shield, the power that saves me, and my place of safety. Truly our God is our solid rock, our firm foundation. Nagbigay siya ng proteksyon sa amin. Naranasan natin ang kaligtasan niya sa masamang pangyayari sa buhay po namin at iningatan kami sa ano pang mga pwedeng mangyaring kapahamakan. Naniniwala po ba tayo na totoo ang ating Diyos? Parang mahina po. Naniniwala po ba tayo na totoo ang ating Diyos? Nagtitiwala ba tayo sa mga nakasulat sa salita ng Diyos? Asa ng Bible nyo? Yan, tayo, naniniwala. Tapos, kukunti lang ang may Bible. Sino po may Bible? Pakitaas nga po. Yan, pero praise God, dumadami na. Yan, nung unang nagtanong si Pastor Kay, 13 lang yata eh. Okay, praise the Lord. At meron na po tayo mga dalang Bible. Naranasan na po natin ang being, yung karakter ng Panginoong Diyos sa buhay po natin. Di po ba? Naranasan natin dahil sa binabasa po natin. Nababasa natin dito, God is our healer. Nagpapagaling po ba ang Diyos? God is our provider. God is our protection, comforter, Lord of Lords, King of Kings, at ano pa. Dito po natin nababasa, dito po natin nakikita, kaya mas naunawaan natin kung sino ang Diyos na buhay po natin. Amen? Amen. The best way to know God's truth is to apply God's word in your life. Tama po ba? The best way to know God's truth is to apply God's word in your life. So, sabihin niyo po sa inyong sarili, simulan mo nang magbasa ng salita, paniwalaan ng salita, at i-apply ang salita. Nabanggit ko po kanina ang salitang rock bottom. Yan. Ito ang third topic ng ating series na Firm Foundation ngayong month of January. Yan. Rock bottom. Yan. Akala ko po ang ibibigay na topic sa akin ni Pastor Kay, Scotch on the Rock. Yan. Pero joke lang po yun. UFM po kasi kausap ko. Rock bottom. Pag sinabi po nating rock bottom, ito po yung absolute lowest or worst point. Yan. Rock bottom literally means rocky underlying surface or bedrock. Ito na po yung surface, yung nasa ilalim, yun po yung nasa ilalim ng surface, yun po yung rock bottom. Okay? Nagsimula po yan dun sa mga mining company noong 19th century. Dahil sa kanilang paghuhukay, inabot na nila yung pinaka
dulo. Yung pinakadulo. Kung sa architecture or sa engineering po, paggawa ng pundasyon, di ba, pag gagawa kayo ng pundasyon, dapat kailangan abutin nyo yung pinakamalalim. Yung pinakamalalim bago nyo simulan yung pundasyon. So yun po yung rock bottom. It's an idiom words nang ibig lang din pong sabihin ay pinakamababang punto ng iyong buhay. Or pinakamasama, pinakamalubhang sitwasyon ng iyong buhay. Okay? So, marahil may mga ganitong sitwasyon na po nga tayo ngayon kahit early January pa lang. Tulad ng testimony ko kanina ay dinanas namin ang rock bottom situation bago matapos ang 2023 at panimula ng bagong taon 2024. Karanas kami ang sunod-sunod na hindi magandang balita, sunod-sunod na problema, sakit, problema rin sa mother ko, problema sa aming pamilya. Marahil ay nakaka-relate na kayo ngayon dahil kayo mismo ay may mga pinagdadaanan din. Pinagdadaanan na katulad ng isang rock bottom na situation ng buhay po ninyo. Marahil ay may mga inalagaan kayong pamilya, member ng family na may malubhang karamdaman na hindi nyo maiwan-iwan. Yung baon na baon ka na sa utang at hindi mo alam kung paano mo ito mabayaran. Nawalan ka na rin ng pag-asa dahil sa lulong na anak mo, lulong sa bisyo na anak mo, o kaya naman nawawalan ka na, napapagod ka na dahil wala ka man lang katuwang sa pag-aalaga ng iyong mga anak. Hindi na nagkakaayos ang buong angkan, ang buong pamilya dahil sa away ng lupa, away ng mga mana. O kaya nalugi ang negosyo mo noon saan dito ka kumukuha ng iyong ikabubuhay. Ito po, yung mga rock bottom situations po natin. Pero alam ko, meron pa rin pong iba na rock bottom situations na meron po kayo ngayon. Kaya gusto ko lang po i-share po ninyo sa inyong katabi yung rock bottom situation nyo ngayon. Pero bago nyo i-share, sabihin nyo muna, hindi ko ito ipopost sa social media. Okay? Sige po. Bigyan ko lang po kayo ng 1 minute. You can share your experience, rock bottom, yung moments, rock bottom situations po sa inyong mga katabi po. Yan, mabilisan lang po.
Okay. Praise the Lord. Yan. Okay na po. Baka mahaba-haba yung maipost. Tutuloy na lang po ulit natin mamaya. Okay? Sige po. Kung kayo po ay nakapag-OPC last Wednesday, ang sabi ni Ate Monique, legit ang mga rock bottom experiences natin. Totoo yung mga dinaranas mo ngayon. Totoo yung mga problema na pinagdaraanan mo ngayon. Legit na may mga sitwasyon sa buhay natin na umaabot sa rock bottom. Kahit sino ay nakakaranas din ng pinakamababang punto ng kanilang mga buhay. Legit ang problema mo. Legit ang problema mo. Pero ano pong meron tayo? Pero anong meron tayo? Meron po tayong legit na solid rock. Meron din tayong legit na buhay na Diyos. Meron tayong legit na salita ng Diyos na nagpapalakas sa atin, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng karunungan, nagbibigay ng kaliwanagan. Legit po ang salita ng Panginoong Jesus. Okay? So ngayon po ay pag-aaralan po natin ang tatlong buhay ng mga Bible characters kung saan ay kumapit sila sa solid rock. Okay? Are you excited today to be encouraged and strengthened? Parang ayaw. Nakatulog na agad. Nakatulog na agad. Yan. Handa po ba kayo na ma-encourage at mapalakas ng salita ng Panginoon? Pagtiwalaan mo ang maririnig mong salita ng Diyos. He will give you life. Amen? He will give you life. Yan. Tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, palalakasin ka ng Panginoon. Okay, letter A. God uses rock bottom situations for salvation. For salvation. Yan. Isa sa dahilan kung bakit nandyan ka sa pinakamababang punto ng buhay mo ay nais ng Diyos na ikaw ay maligtas sa habang buhay na kamatayan. Gusto kanyang maligtas sa habang buhay na kapahamakan. Gusto kanyang iligtas sa impyerno, sa madaling salita. Gusto niya, kapiling mo ang Panginoong Hesus. Gusto niya, kapiling kanya. Amen po ba? Gusto niyo na po ba? Sige po, pag-aralan po natin sa pamamagitan po ni buhay ni Onesimus. Philemon 1:10-11. Pwede po ba natin buksan yung ating mga Bibles? Yan, ang Philemon po, nasa New Testament. At isang page lang po yan. Kaya bago nyo po makita, baka tapos na yung service. Kasi hindi nyo binabasa yung Bible po natin. Okay, Philemon 1:10-11. I appeal to you, my son Onesimus, who became my son while I was in chains. Formerly he was useless to you, but now he has become useful both to you and to me. Si Onesimus ay isang bondservant o katulong ni Philemon. Ngunit sa kasamaang palad ay gumawa ng masama itong si Onesimus sa kanyang amo na si Philemon. At ito ay pinagnakawan niya. Pinagnakawan niya ang kanyang amo. Okay? Pagkatapos niyang pagnakawan, lumayo siya at nagtago sa Roma. So doon po siya naglagi. Doon siya
nagtago. Yan, sino po ang nakaranas ng maging wanted? Siyempre, hindi kayo magtataas ng kamay. Hindi po ba? Pag wanted ka, di ba, sa mga napapanood po natin sa mga pelikula, ikaw ay lalayo, ikaw ay magtatago. So, ganun po yung ginawa ni Onesimus. Isang nakakalungkot na pangyayari sa buhay ni Onesimus, yung naging isa siyang magnanakaw. Okay? Again, kapag ikaw ang nakagawa ng krimen, marahil ganito rin po ang gagawin mo. Lalayo at magtatago para walang makakilala sa iyo. Nahihiya kang magpakita, lalong-lalo na sa nagawan mo ng masama. Okay? Ayan. Ngunit itong rock bottom situation na nangyari kay Onesimus ay ang naging daan upang magkaroon siya ng encounter sa Panginoon. Dito siya nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang Panginoong Hesus. Dito siya nagkaroon ng pagkakataon na magsisi at tanggapin ang pangangailangan niya na kailangan niya ang isang tagapagligtas. Ito po ang nangyari kay Onesimus. Habang si Pablo ay naka-house arrest sa Rome, kung saan po nagtumakbo si Onesimus para magtago, ay patuloy na tumatanggap si Pablo sa kanyang tirahan, house arrest po, sa tirahan ng mga Hudyo at ng mga Hintil. Dahil alam naman po natin sa mga kwento, si Pablo ay isang kilalang tao. So nung nasa Rome siya, kahit naka-house arrest siya, may mga bisita po siya. And possible na si Onesimus ay napadaan sa kanyang tahanan. At dito po nagsimula yung buhay ni Onesimus bilang binago ng Diyos. Bilang binago ng Diyos. Isang magnanakaw, pero binago ng Panginoon. Kung sa tingin mo, ikaw ang pinakamasamang tao sa balat ng mundo, isa ka ring magnanakaw, isa kang mamamatay tao, isa kang nangangalunya, at kung ano-ano pang mga inakusa sa'yo, ang dami mong kaso. Sa tingin niyo po, ano pa yung mas mababa at pinakamasasamang ginawa? Sinasabi ko sa inyo, mahal ka ng Diyos. Kung sa tingin mo, ano yung pinakamasama mong nagawa, ang sabi po ng salita ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Nalagay ka sa ganyang sitwasyon, pero sigurado ako na hindi aksidente na naririnig mo ang salita ngayon ng Panginoon. Hindi aksidente na naririnig mo na sinasabi niyang mahal na mahal ka niya. Ang sabi ng Diyos, kumapit ka sa matibay na sandigan, lumapit ka sa Diyos. Sa Diyos na mapagpatawad at bukas palad kanyang yayakapin, tatanggapin at ipapadama ang kanyang wagas na pag-ibig. Ganito po ba ang sitwasyon po ninyo? Nasa isang rock bottom na situation na sa tingin mo napakasama mong tao, wala nang direksyon ng buhay mo, wala nang mangyayari sa kinabukasan mo, baka kailangan mo ang Panginoong Hesus sa oras na ito. Ako po'y magbabaka sakali. Alam kong marami na po dito nakakakilala sa Panginoon. Tinanggap na ang Panginoon bilang Lord and Savior ng kanilang buhay. Pero baka meron lang po sa ating kalagitnaan po sa oras na ito na nasa rock bottom situation ka. Dahil sa tingin mo, ikaw ang pinakamasamang tao. At nais mo pong maipanalangin, nais mong tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Lord and Savior mo. Pwede po bang magtaas ng kamay at ipapanalangin po kita?
Meron po bang ganito ang sitwasyon niya ngayon sa oras na ito? Marahil hindi mo pa talaga kilala ang Panginoong Jesus. Hindi mo pa siya tinatanggap bilang Lord and Savior mo. Ito na po ang pagkakataon na maranasan mo na mahal ka po ng Panginoon. Meron po ba? Meron po ba? Praise the Lord. Dahil lahat po tayo ay tumanggap na sa Panginoon. Lahat po tayo ay may relasyon na sa Diyos. Siya ang ating Ama at tayo po ang kanyang anak. Rock bottom situations lead you to your personal encounter with the Lord Jesus Christ. Ito po yung unang punto po natin. Na kapag dumaraan po tayo sa mga ganitong sitwasyon, posible na gusto kang akayin ng Panginoon. Okay? Number 2. God uses rock bottom situations for succor. Tama ba yung bigkas ko po? Huwag na nating bigkasin. Huwag na nating ulit-ulitin yung salitang yan. Pero ang ibig lang pong sabihin ay assistance and support in times of hardship and distress. Yan. Diba? Ang OLOPS po, di ba? Our Lady of Perpetual Succor Help. Tama po ba? Succor School. Okay. So yun. So yun po yung ibig lang sabihin po. Assistance and support in times of hardship and distress. Relief, aid, or help, tulong. At ito ang susunod na dahilan kung bakit ginagamit ng Diyos ang mga rock bottom situations na nararanasan natin ngayon. Alam ng Diyos na kailangan natin ng tulong ng iba. May magdadrive, may mag-tutor. Yan. Sino po ang nag-reply na sa tutoring? Yan. Yan. Lapit lang po kayo kay Pastora Kay. Kailangan po kayo ng mga batang ito. Okay? So, kailangan nila ang tulong mo. Kailangan natin ang may nakikinig. Di po ba? Gusto natin may nakikinig lang sa atin. Marami po tayong pangangailangan. Alam na alam ng Diyos na kailangan ay meron tayong mga pangangailangan. Yan. Ang bawat isa sa atin dito ay nangangailangan ng karamay o katuwang, lalong-lalo na sa hirap ng buhay. At ngayon naman ay matututunan natin ito sa pamamagitan ng story of Peter walking above the water, on the water. Okay? Matthew 14:29-31. Kung meron po kayong mga Bibles, buksan po ulit natin. Matthew 14:29-31. Ang sabi po dyan, come. Ang Panginoon po ang nagsabi. He said, then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. Madalas na nating naririnig ang kwentong ito tungkol sa paglakad niya po ni Peter above the water. At nakakatuwa dahil lagi tayong namamangha kung ano ang rema ng kwentong ito. Kaya iba naman ang bigyan natin ng emphasis sa passage na ito. Nung nakita ng mga disciples si Jesus na paparating sa kanilang bangka habang nasa gitna po ng karagatan, na ano pong naramdaman nila? Ano po yung reaksyon nila? Natakot, nagulat. Nasa gitna ka ng karagatan, nakabangka, tapos merong paparating na naglalakad. Yan. Sa ibang passage sabi, isang multo. Di po ba? Yan. Ganito po yung nangyari nun. So nung nakita ng mga disciples na si Jesus ay naglalakad sa tubig, ninais ni Pedro na makalakad din sa tubig.
Kaya dun sa passage, sabi diyan, come. Punta ka dito. Lapit ka sa akin. Sa madaling salita, bumaba si Pedro sa bangka, tumingin sa Panginoong Yesus, at naglakad. At nakalakad niya po siya sa tubig. Di ba kamangha-mangha pong ginawa ng Panginoon sa buhay po ni Pedro? Gusto rin po ba nating maranasan yung ganitong experience, makapaglakad sa tubig? Ayaw nyo? Magmukha kayong multo, di ba? Ganito po yung nangyari po sa buhay ni Pedro. Pero, nung nakita niya yung taas ng alon, nung nakita niya yung lakas ng hangin, anong nangyari sa kanya? Lumubog at nalulunod. Lumulubog at nalulunod. Ganito po yung nangyari kay Pedro. Madalas din nating maranasan ang mga pagpapala ng Diyos, ang kabutihan niya sa atin sa araw-araw. May mga iningatan siya na inilayo sa mga sakit, binigyan ng trabaho ng maayos, nakapag-abroad dahil ito yung ninais niya, gumaling sa sakit ng depresyon. Pero, nung nagkaroon ng mas matinding problema, ay nawala ang focus nila sa Panginoon. Nung dumating sa rock bottom situations, lumayo na rin sila sa Panginoon. Nung dumating sila sa mga ganitong sitwasyon, mas matindi, lalong lumalayo sila at binabaliwala na ang Panginoon. Kaya mas nalunod sila, mas lumubog sila sa kanilang sitwasyon. Nabaliwala nila yung ginawang kamangha-mangha ng Diyos sa kanila at mas nanaig ang takot sa problema. Mas nanaig yung pangamba kesa sa Diyos na meron sila. Umangat ang pagdududa, bumaba ang pananampalataya. Umangat ang pagdududa, nasaan na ang Diyos ko? Marahil, hindi na nga nila nababanggit na may Diyos pa. Bumaba ang pananampalataya. Ano ang ginawa ni Pedro? Sumigaw siya ng, Lord, save me. Verse 30, Lord, save me. Kung ikaw ay nasa ganitong kalagayan, lumulubog sa problema, nalulunod sa hirap ng buhay, pwede po bang sumigaw ng Lord, save me? Bibilang po ako ng 3, sabay-sabay po tayo, sumigaw po tayo ng Lord, save me. 1, 2, 3. Lord, save me. Pero mas malakas pa siguro yung sigaw ni Pedro nung time na yan, di po ba? Naniniwala ba kayo na narinig ng Diyos ang tinig na yan? Nakikita mo bang nasa harap mo si Jesus habang sumisigaw ka ng Lord, save me? Parang konti. Mag-prayer, mag-faith night po kasi kayo para mas tumaas yung pananampalataya natin. Alam mo ba ang ginawa ng Panginoong Yesus nung sumigaw po si Pedro ng Lord, save me? Ano po ang ginawa ni Jesus kay Peter? Ang sabi po sa verse 31, immediately Jesus reached out His hand and caught him. Immediately. Ano po yung immediately? Agad-agad inabot ng Panginoon ang kanyang kamay sa kamay ni Pedro. At inihaon siya. The very moment na sumigaw ka kanina ng Lord, save me, inabot na ng Panginoon ang kanyang kamay sa inyo. Inabot na niya ang kanyang kamay
at handa siyang iahon ka sa iyong pagkalunod. Salamat sa tatlo na may pananampalataya. Ganun po ang pagtugon ng Diyos. Hindi po ba? Immediately, tumutugon po ang Panginoon. Again, do you believe in the Word of God? Jesus immediately assisted and supported us in our times of rock bottom moments. Sa ating hardships, trials, problems, inaahon na niya tayo. Inaangat na niya tayo. Believe in Jesus and you will receive His blessings. Believe in Jesus and your prayers will be answered. Nasa rock bottom situations ka ngayon, agad-agad na inaabot na ni Jesus ang kanyang kamay para kayo ay maalis sa ganyang sitwasyon. Salamat sa Panginoong Jesus. Salamat sa Panginoong Jesus. Jesus immediately reached His hand out and catch you in your rock bottom moments. Nasa rock bottom ka, salamat. Yung kamay ng Panginoon, inaabot na niya sa oras na ito para sa atin lahat. Yan. Number 3, last reason for this topic, though marami pa talagang reasons kung tutuusin, ay makikita natin sa buhay ni Joseph the Dreamer. Makikita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay niya mula nung siya ay hinulog sa balon at ibinenta sa mga merchants hanggang sa pagiging second in command niya sa bansa ng Egypt. Okay? So, familiar na po tayo sa kwento ng Joseph the Dreamer, pero hayaan niyo pong balik-balikan lang po natin para dito sa topic po natin. Genesis 37:21 to 22. Yan, kung may Bibles po kayo, buksan niyo ulit. Genesis 37:21 to 22. When Reuben heard this, he tried to rescue him in their hands. Let's not take his life, he said. Don't shed any blood. Throw him into this cistern here in the wilderness, sa balon po. But don't lay a hand on him. Reuben said to this to rescue him from them and take him back to his father. Bago po dumating sa eksena na itatapon na ng mga magkakapatid si Joseph sa balon, alam natin na naiinggit at galit ang mga kapatid ni Joseph sa kanya dahil sa panaginip. Tama po ba? Yan. Sino pong mahilig managinip? Yan. Paggising lang talaga kayo nananaginip. Yan. Ano po yung panaginip ni Joseph? Yung kanyang mga kapatid, lahat ng kanyang mga kapatid, ang kanyang tatay, kasama ang tatay at nanay niya, ay nagbow sa kanya. At hindi lang po yan minsan. Ilang beses? 2 beses. 2 beses, nagbow ang mga kapatid ni Joseph, kasama ang kanilang mga magulang, sa kanya. Sino ba naman ang hindi magagalit? Di po ba? Hindi lang yon. Nainggit pa sila dahil binigyan siya ni Jacob ng multicolored coat. Di po ba? Multicolored coat. At ito po ang nagbigay sa kanila at nag-trigger sa kanila na magkaroon ng inggit, magkaroon ng galit. Napakahirap na sitwasyon nga naman kapag ang mga pamilya mo ang nagpapahirap pa sa iyo. Imbis na tulungan ka sa rock bottom situation mo ay lalo ka pa nilang ibinababa, lalo ka pa nilang pinapahirapan, lalo ka pa nilang binabale, wala. Ito ang simula ng rock bottom situation ni Joseph nung nasa Egypt na. Ito ang simula ng rock bottom
na situation ni Joseph nung tinapon siya sa balon. Pero nung nasa Egypt na siya, dahil nabenta na siya ng kanyang mga kapatid, siya po ay nakapagtrabaho sa bahay ni Potiphar, pero may mga nangyari na namang hindi maganda. Siya po ay pinagbintangan na may pagnanasa sa asawa ni Potiphar. At sa madaling salita, siya po ay nakulong ng walang kasalanan. Another rock bottom moment sa buhay po ni Joseph. Pero ito po yung mga naging daan para sa pag-angat ni Joseph. Na minsan naginip ulit yung yung Pharaoh ng Egypt. Walang ibang makapag-interpret ng kanyang panaginip kundi si David. Kaya tinawag si David, ikwento niya kung ano ang interpretation ng panaginip niya nung Pharaoh, at doon nabiyayaan si Joseph the dreamer. Sabi po sa Genesis 41 verses 41 to 43, "So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. He had him ride in a chariot as his second in command, and people shouted before him, 'Make way!' Then he put him in charge of the whole land of Egypt." Ang rock bottom experiences ni Joseph the dreamer ay nabigyan ng reward, at ito ay maging second in command. Sa katunayan, ang lahat ng decision na kailangan gawin ay dadaan lahat kay Joseph. What a promotion. What a privilege. Ang pag-angat ng buhay ni Joseph, kung ipagpapatuloy natin ang kwento, ay dahil sa layunin ng Diyos na i-save ang buong bansa ng Israel. Dahil sa panahong ito, meron pong famine sa lugar nila Joseph, sa Israel. Ang step-up situation ni Joseph ang nagbigay daan upang maging maayos ang kanilang pamilya, upang hindi matapos ang kanilang lahi, at magpatuloy ang bansang Israel sa pangako ng Diyos para sa bayan na ito. Yan. Dumadaan ka ba sa rock bottom situation dahil sa mga nangyayari sa buhay mo? May mga sigalot bang nangyayari sa opisina o kaya naman sa pinagtatrabahuan mo? Nakakaranas ka ba ng panlalait o pagpapahiya ng iyong pamilya? May inihandang step up o promotion ang Diyos para sa iyo. May inihanda ang Diyos na reward para sa iyo. May nakaabang na magandang mangyayari sa buhay mo kung kakapit ka sa solid rock. Kung kakapit ka sa solid rock, sa ating firm foundation. Hindi na naisin ng Diyos na ang kanyang mga anak ay mapabayaan. Kung nakakamusta lang po natin ang mga members po ng JCLAM, o narinig nyo yung nabanggit ni Pastora kay kanina ng mga testimonies ng mga taga JCLAM, marami na po ang kwento ng God's favor sa kanila. Mga bagong opportunities para sa mas malawak pa na gawain, na trabaho. May mga promotions na nangyayari. May mga binuksan na negosyo para madagdagan ang pagkakakitaan. Si Crispo Siomay at saka Tanglad Iced Tea lang. Ngayon pati chicken oil ng inasal, siya na yata nagsusupply po. Di ba? Marami na po siyang
Marami na siyang negosyo. Yan. Commission ko May cheese sticks din po. Niniin niya. Dati, cheese flavor lang. Ngayon, may ham and cheese na. Merong bell pepper. Ano pa po? May Shanghai. Di ba? Shanghai fish. Ano? Basta, yun. Fish Shanghai. Fish Shanghai. Okay? Yan. Sino pa po? 5%. Yan. Mani daw ni Madam. Huwag niyo pong kalimutan. Yan. Kung nakikita po natin ang pabor ng Panginoon, bakit inilalayo pa natin ang sarili natin sa kanyang mga pagpapala? Bakit hindi siya ang unahin natin para may direksyon at may gabay ang Diyos para sa ating kinabukasan? Huwag nating asahan ang ating mga kakayanan o katalinuhan, mga impluensya o mga kayamanan. Ibigay natin ang ating buhay sa Diyos at siya ang kikilos para sa mas maayos at matiwasay na buhay na nakalaan para sa pamilya mo. Rock bottom situations prepare us for a better tomorrow. Pero baguhin po natin yan. Rock bottom situations prepare us for a solid rock tomorrow. Kung nakatungtong po tayo sa matibay na sandigan, mas maganda po yung ating kinabukasan. Kaya nyo pong tignan lang po natin yung ibang mga bato, klase ng bato. Yan. Mga bedrock po. Yan. Maganda po ba? Maganda po ba yung mga pictures na yan? Yung mga nakita natin? Ang ganda po, di po ba? Ano pong ibig sabihin? Na kahit nasa ilalim po tayo, pwedeng makita ang kamangha-manghang pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Kahit nasa rock bottom situation tayo, yung pagningning ng pagkilos ng Diyos sa buhay mo, kitang-kita ng ibang tao. Nakikita na merong kaibahan sa'yo dahil merong kang Diyos. Diyos na buhay. Diyos na sandigan mo sa iyong mga buhay. We have observed and seen yung mga pictures na pinakita. Kahit nasa rock bottom na sitwasyon, posible ka pa rin maging kamangha-mangha. Posibleng maganda pa rin ang nakikita sa iyo. Posibleng maayos pa rin ang nakikita despite sa problems, despite sa mga trials, despite sa mga persecutions. Basta tayo ay nakatayo sa matibay na bato, hindi mo mararamdaman yung bigat at hirap ng problema mo kasi nakatungtong ka sa bato na bumubuhat sa iyo. Hindi mo mararamdaman na mabigat yung problema mo dahil nakatungtong ka sa isang matibay na bato. At yan po ang Panginoon. Kaya nga may sinambit si David sa isang awit sa Psalm 27. For in the day of trouble, He will keep me and save me in His dwelling. He will hide me in the shelter of His sacred tent and set me high upon a rock. Psalm 27:5. Alam ni David na siya ay nasa mabuting kalalagayan dahil ang Diyos ang kanyang sandigan. Siya ang magtataas sa iyo, siya ang mag-aangat sa iyo. Mula sa pinakamababang punto ng buhay mo, kung sa Diyos ka nakatayo, makikita ng tao na ikaw ay ililigtas, ikaw ay tinutulungan niya, at ikaw ay tinataas niya. Psalm 62:2. Psalm 62:2.
Yung balikan lang natin, halos nasa unahan. Yan. He alone is my rock and my salvation, my stronghold. I will not be greatly shaken. Hinalintulad ni David ang Diyos sa isang rock o bato na nagbigay ito ng security and stability. Pag sinabi po nating security, inilalayo ka sa anumang pwedeng kapahamakan na mangyari sa iyo. Kaya nga kapag may malaking bato at may pumapana sa iyo, di po ba doon ka nagtatago para hindi ka tamaan ng pana? Pag sinabi nating stability, may kapahamakan man, ay hindi ka basta-basta natitinag. Alam natin na nasa panganib ang buhay ni David sa mga panahon na ito dahil hinahabol siya ng kanyang mga kalaban. Yung mga lugar na napupuntahan niya ay punong-puno ng kapahamakan. Sa kuweba, sa gubat, alam po natin kung anong mga pwedeng mangyari sa kanya doon. Pero sa gitna ng mga ganitong sitwasyon, lalo pa rin siyang lumapit sa Panginoon, kumapit sa solid rock. May paggalaw man, pero hindi natutumba dahil ang tinatayuan mo ay isang solid rock. Di po ba pag may lindol, yung shake ng lindol, pag malakas ay napakalakas din ng shake pong ganyan. Pero kapag tayo ay nakatayo sa Panginoon, malamang ganyan lang. Diba? Hindi gaano kalakas yung pag-shake sa'yo. I will not be greatly shaken. Yan. Nasubukan na ba ninyo ang mga ganitong experiences na kahit sa kalagitnaan ng problema o rock bottom experiences ng buhay mo ay inaliw ka sa kapahamakan? Many testifies kung paano inilayo ng Diyos sila sa anumang mga kapahamakan. Maraming nagte-testify na may hold up dun sa sinakyan nila pero iningatan sila ng Panginoon. May mga muntik nang masunog ang kanilang mga bahay pero salamat, nandun ang proteksyon ng Diyos sa kanila. Muntik nang masagasaan, buti na lang hindi sila tinamaan. Di po ba? At kahit nasa gitna ka ng problema, ay hindi ka maaalog ng malakas. May paggalaw at may paggalaw pero di ka natutumba dahil matibay ang tinatayuan po natin. Sino po dito kahit minsan ay naranasan na niya ang pag-iingat at proteksyon ng Diyos? Naranasan ang walang humpay na pagpapala ng Diyos. Ngunit tandaan po natin, isang bilin ni Moses na wag nawa natin itong gawin sa ating solid rock. Wag natin itong gawin sa ating Diyos. Deuteronomy 32:15 and 18. Yan. Ang sabi po dyan, Jeshurun grew fat and kick, filled with food. They become heavy and sleek. They abandoned the God who made them and rejected the rock, their Savior. You deserted the rock who fathered you. You forgot the God who gave you birth. Nakakalungkot. Nakakalungkot po, di ba? Ito ay isang awit po ni Moses. Yung Deuteronomy 32 ay awit po ni Moses na nagpapaalala kung gaano kabuti ang Diyos sa kanila. Kung gaano katapat ang Diyos sa buhay po nila. Di nagbabago sa kanyang mga pangako at purposes sa kanilang bayan. May magandang plano para sa isang masaganang buhay na mararanasan nila kapag hindi nila kinalimutan ng Diyos. Pero ano pong nangyari? Nilayuan, binaliwala, hindi pinansin ang kanilang Diyos. Paalala, nasaan man po tayong sitwasyon,
nasa over the top, nasa rock bottom, lalo po tayong kumapit sa ating Diyos. Magtiwala tayo sa matibay na sandigan, our solid rock. Di nagpapabaya, di nang iiwan, at laging nariyan sa oras ng pangangailangan. What a salvation, what a consolation, what a promotion na yun nakahanda po para sa atin kapag nakatayo tayo sa solid rock. Kaya nyo pong ipanalangin ko po, kung nasa sitwasyon po kayo ng rock bottom, hindi ko alam kung anong mga kanya-kanya po nating sitwasyon sa oras na ito, pero pakiramdam ninyo, alam nyo sa inyong mga buhay, nasa rock bottom situation ka. Pwede po kayong tumayo at ipapanalangin po namin kayo. Sige po. Jesus. Yes, Lord. Amen. Kung nagtitiwala po tayo sa salita ng Diyos, Amen. na handang iabot ang kanyang kamay sa kahit anong sitwasyon na rock bottom sa buhay natin, naniniwala ka sa salita ng Diyos na inaabot niya ang kanyang kamay sa iyo, sige po, tayo po at ipapanalangin po namin kayo. Thank you, Lord Jesus. Sige po. Amen. Meron pa po ba? Hindi ko naman po tatanungin kung ano yung mga sitwasyon po ninyo. Ipapanalangin lang po namin kayo. Yes, yes, Lord. God sees them. Sige po, meron pa po ba? Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo na sa oras na ito, alam namin, nagbigay ng kalakasan sa bawat isa. Nagbigay ng pag-asa, Panginoon, lalong-lalo na sa mga taong nakatayo ngayon sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam kung anong mga rock bottom situations nila sa oras na ito. Oh, yes. Pero alam namin, Panginoon, na ikaw din ang Diyos na pwede nilang lapitan. Ikaw din ang Diyos na pwedeng humawak sa kanila upang maging matatag, upang maging matibay din sila, Panginoon, sa mga sitwasyon na meron sila sa oras na ito. Hawakan mo sila, Panginoon. Ingatan sa anumang kapahamakan. Bigyan ng karunungan sa mga desisyon na kailangan po nilang gawin. Bigyan, Panginoon, ng pag-asa sa mga nakakalugmok na mga sitwasyon na meron sila sa oras na ito. At alam namin, Panginoon, that they will become victorious. They will experience step up. They will experience promotions, Panginoon. Dahil ikaw ang kanilang solid rock. Maraming salamat, O Diyos. Maraming salamat sa gagawin mo sa buhay nila. Minsan, Panginoon, maririnig namin ang pasasalamat nila dahil kumilos ka sa kanila sa oras na ito, Panginoon. They will declare and give honor to your name dahil tinugon mo ang panalangin ito para sa mga taong nakatayo. Maging sa mga nasa live stream, Panginoon, nagtaas ng kamay, nagtiwala at nanalangin, Panginoon, abutin mo rin sila. Alam ko, Panginoon, na may nakahandang maayos na buhay din para sa kanila. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po. God bless you po. Praise the Lord. It's giving time. Good morning po. Nasa bottom rock po tayo ng sitwasyon at ako din po ay dumadanas po ng iba't ibang sitwasyon, challenge, hindi magandang balita, at mga struggle. Lalo yung pagligo, struggle talaga kasi masakit sa tuhod. Pero meron po tayong rock. Si Jesus ang nagpapagaling at nagpapalakas at nag-aayos po ng lahat. Sa kabila po ng challenges na nararanasan ko, pinaalala po ng Lord yung word niya, yung legit na word na nagbabago ng buhay. Yung book of Matthew 6:33.
But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na pinaalala niya po doon na ako yung Diyos, ang salita ko ay buhay, nagbabago ng sitwasyon, nagpapagaling, nagbabago ng buhay, at nag-aayos ng relasyon sa pamilya, sa trabaho, at sa lahat po ng sitwasyon, siya ang Diyos na nag-aayos po ng lahat at nagpapagaling po talaga. At totoo po na nagpapagaling siya kasi update po sa aking laboratory. Okay na din po siya. Yun na lang, yung bukol na malaki, konti na lang po, konti na lang. And thank you Lord sa mga, thank you po sa mga prayer din po ninyo. And yun po, sa kabila po ng struggle po din natin sa ating financial, naniniwala po ako ang Diyos ang tumutugon sa lahat ng needs po natin. So, let's give our tithes and offering po. Taas po natin ang ating tithes and offering. Lord, nakita mo po ang aming puso sa aming pagbibigay, sa mga nagbigay at hindi po nakapagbigay. Yakapin mo po kami ng mahigpit at ibalik mo po kami next Sunday ng pagbibigay ng may pagtitiwala po sa iyong mga salita. Dahil ang salita mo po ang siyang panangahawakan po namin at nagbabago po ng aming sitwasyon. Marami pong salamat. We love you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name, amen. Ay, sorry po. Praise the Lord. If you have, sa mga live stream po natin, meron po tayong platforms to give online. Kung nahihirapan po kayo, meron pong Union Bank, may BDO po tayo, at may GCash. Ayan. If you want to continue to bless also our pastors, nasa MFGC FB page din po yung mga bank account po ng mga pastor natin at mga GCash po nila. Naalala ko lang yung isang palabas nung kay Regine Velasquez tsaka kay Piolo Pascual na kumanta si Ralph Salazar ng si Kristo ang bato, pinapagulong ang problema ko. Si Kristo ang bato, pinapagulong ang problema ko. Ganon. Pero sa totoong buhay, yan ay topic natin next Sunday. Yan, mga pinapagulong na ganyan. Pero imagine nyo na lang yung katabi nyo kung meron siyang batong malaki sa ibabaw ng ulo niya. Sige nga. Grabe siguro, durug-durug tayo siguro. Pero buti na lang, yung rock natin nasa ilalim. Yes, thank you God, nasa ilalim. Supporting us, the solid rock. Kaya yung rock bottom situation, mabuti na lang po, the solid rock is at the bottom. Yes. Thank you, Lord. All right. Mamaya po ako mag-closing prayer because this part will be for our treat po, tribute sa ating pong pastor, speaker today, Pastor Nolan, because he celebrated his 48th birthday last Friday. So, let's welcome Pastor Nolan here. Yes. At yung mga gustong hindi pa kayo nagsasalita ever, gusto nyong gawin na yung pagkakataon na ito na magpa-thank you kasi Pastor Nolan has been a great part sa inyong buhay. Kaya po kayo nandito ngayon. May I call on the council members na umakyat na po rin sa taas. Yan. At halos kumpleto kayo dapat except for one because kanina po yung nag-first service. Ayan. Ayan. Na sa inyo. Meron po ba from the crowd bago po sila magsalita? Para alam ko na po agad at para madali po magtawag mamaya. Huwag po kayo mahiya. This may be your chance. Alright, sige. Okay, at Esther. Hello. 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 Rinig po. Hello. Mic, please.
yellow talaga pinili mo. Matching. Kaso ayaw gumana. Hello. Ay, gumana. Meron na. Yan na, meron. Yan. Yan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay ni Pastor Nolen. Yan. Medyo close po yung family namin sa kanya kasi Ilocano. Mga Ilocano When po. mano. So yung mga pagkain din namin, yan, kinakain ni Pastor Nolen. So ako po personally nagpapasalamat kay Pastor Nolen. No? Kagaya po ni Pastora Glo. Sobrang, alam ko lahat po kayo nakaka-testify. Sobrang, parang walang, hindi marunong magalit. Yan, parang sobrang bait. Parang lang, no? Ayot, ayot na lang Makaka-testify siya. magsasabi. And lahat po ng departments, kahit mga UFW, sobrang close po sa kanya. Kahapon nga, dinate po siya ng mga UFW. And thank you for the kind heart. Alam ko po yung puso ni Pastor Nelon. Sobrang kind po. And thank you din sa lahat ng samahan, no? From Way back. Opo, sobrang tagal na. And ka-alma mater ko din po. Si Pastor Nelon, si CP rin po ako. Kaya doon ko rin po siya unang nakita before po siya Oo. nag-church. Kaya thank you Pastor Knowledge sa lahat ng contribution mo sa church, and God bless po and your family. Yeah. Happy Please. birthday. Kuya Jo. The most humble person I ever known. Mamaya. The last time na magkausap kami ni Pastor, matagal na, no? Sa ano pa yon? Sa SM pa. Pero never na bumitaw siya sa mga gawain dito sa church, lalo na sa mga obligations niya, sa responsibility niya sa bawat department. Malayo man tayo sa isa't isa, Taytay man ako, nasa Marikina ka, andito lang kami para suportahan ka. And God bless you, Pastor, sa birthday mo, and more blessings to come sa iyo at sa iyong family. Thank you po, Pastor. God bless you. Thank you. Sige, Ate Donna. Ayun po, happiest birthday po, Pastor Nolen. Ayun po, thank you po for being a great or a good leader sa CC with Ate Ayut. And we appreciate you po. And si Kuya Nolen po kasi, Kuya Nolen, Ninong Nolen, Pastor Nolen lang. Ayun, malaki yung part po talaga siya ng buhay. Personally sa akin po. Ayun, so salamat po for being a friend and a pastor po sa akin, sa aming family po. And he is a man of faith po talaga. Kahit, yun nga po, nasa rock bottom na po siya, pero hindi mo po mahalata. Kasi he's so calm. Sobrang calm, pasensyoso, lahat. I call him Len. Ano ba? I pray na yung mga bad, quote-unquote, bad news happened in 2023. Moving forward, ngayon 2024 ay puro good news naman. And yun nga, prayer ko rin for you and your family, of course, yung good health para makabawi tayo sa mga gastroenteritis. Gastos. Yun, good health for you and of course, wisdom para sa ministry. Maraming aayusin, maraming tatapusin for 2024. Kailangan mo ng wisdom and guidance sa family. And I'm also happy for you dahil nakikita ko yung efforts ninyo ni Ayut sa young couples. Nakita ko kung paano yung dedication ninyo and yung kung may yung vision na meron kayo for the young couple. Nakikita ko nagmo-multiply na yun at nagiging fruitful yung ministry mo na yun. So gamitin ka pa more sa marami pang activities at ministry ng simbahang ito and palakasin ka pa physically, financially, emotionally, spiritually, mentally. So happy birthday and God bless you. Alright. Thank you, Ate Sha. Last but not the least. Brother Jo. Happy birthday, Pastor Nolen. Salamat po sa buhay nyo. At salamat din na-appreciate namin yung laging ikaw nag-chat din ng mga words of God, encouragement sa amin. At
si Pastor Nolin, parang mas napupuna ko, mas madalas ako niyayaya nito sa mga, parang laging mas nauuna, yata ako naiisip mo na isasama sa mga, basta, sa mga magagandang bagay naman. Sinasabak. Sa mga ministry na lagi, parang nasa listahan niya, lagi ako nauna. Pero salamat kasi marami naman akong natutunan. Salamat sa mga tiwala rin na binibigay nyo sa amin, maski kay Sister Lani. Kaya patuloy na pagpalain ka ng Panginoon at patuloy na, yun nga, yung biyaya, lalo na sa mga, dahil alam ko rin pinagdadaanan ng mga pinag-aaral, medyo mabigat o mahirap. Nawa, may katugunan lagi ng Panginoon ng sumainyo. At yun, good health lagi. At patuloy na wisdom na nagbubuhat sa Kanya, ano man yung tatahakin mo, nawa, yung gabay ng Panginoon ang sumayo. Happy birthday. Thank you, Pastor June Mangaya. Okay. Baka meron sa UFM, last call, mga dabarkad sa UFM, labang magsasalita niya. Mga shy kasi yung mga UFM talaga sa totoong buhay. Oo nga eh. Yan nga eh. Sige po, awitan ho natin si Pastor Nalen. G please, give me a G. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord, may the good Lord, may the good Lord bless you. Okay, batiin natin. Happy birthday, Pastor Nolan. Go! Happy birthday, Pastor Nolan! Ching! Ayan. Alright. Sabi niya kasi wag masyadong malalaki yung mga cake. Ang dami pa nilang pagkain. Kaya maliit lang. Alright. Sino pang volunteer natin na mag-pray? Nagturuan sila. Sige, ako na. Sige pa, can you extend your hand towards Pastor Nolan? We're so grateful, Lord, for Pastor Nolan's life. Every season, and through every season ng buhay niya, when he encountered you and when you showed your love to him, Lord, hindi mo talaga siya pinabayaan. Lagi pong may progress ang kanyang buhay sa lahat ng aspeto, Panginoon. And he's a testimony, he is a witness of your kindness and goodness and faithfulness. And we see that he's receiving more than he asked or imagined, O Lord. Salamat po. And I pray that he will continue to bloom where he will be planted, Panginoon, sa mga darating na mga araw at buwan at taon, Panginoon Diyos. Kasi ikaw yung solid rock niya, na kahit anong mangyari, Panginoon Diyos, hindi po siya matitinag. Salamat po, and bless his family also, Panginoon Diyos, and more of your spiritual understanding and knowledge po sa kanyang buhay. Para po may wisdom siya lagi sa bawat araw. Salamat po, kakabit ng wisdom na ito, idadagdag niyo sa kanya yung riches and wealth and health. We declare this in the mighty name of Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Una-una ay happy birthday po kay Kuya Mario. Ka-birthday ko po siya. Sister Julie, kaninang first service. Daming ka-birthday. Meron pa yata. January 19. Sino pa po? Meron pa po ba hindi nabate ng January 19? Yeah, pero happy birthday po. At salamat po sa inyo dahil wala naman po kami dito, hindi naman po namin nararanasan ang mga pagpapala ng Panginoon kung hindi din po dahil sa inyo. Ginagamit din po kayo ng Panginoon. Kumbaga, nagtutulungan lang tayo. Ginagamit kami to minister to you. Ginagamit po kayo para kami naman po ay makaranas ng pagpapala mula sa Panginoon. So again, looking forward po sa mga darating pang taon para sa paglago pa sa gawain po ng Panginoon. So God bless you.
Amen. Praise God. Magpipicture taking daw po tayo. Hindi ko alam kung may tiga documents team na kukuha ng picture din sa harap. Who is in charge of that? And who will do that? And remove the pulpit here? Or okay naman pala. Pwede na yon. Who will? Sige po. So, dapat hawak mo yung cake mo, no? Peram ng cake, please. Ayan. Sorry. Ay, naitago na ba? Naibox na ba? Okay na, wag na. Sige po, so magpipicture po tayo. Igaganon kayo, ha? Huwag kayong kikibo po, ha? Tapos may portion na tuturo natin si Pastor Nolen. Instruction. Paki-off daw yung spotlight natin po. Ay. Okay, sige po. Sa kanya po muna. Ang gagawin? Kanya po. Tapos, steady lang po tayo. 1, 2, Smile. 3. Isang round mamaya may ituro ka. Nakaturo tayo lahat. 1, 2, 3. Hold up po. One more. One more. Po. Alright, thank you. Alright. Sige po, maaari po ba tayong tumayong lahat? We're so blessed to see you all attending our second service today. Kung laging ganito pag linggo, masaya po kami. Ganito lagi. Anyway, taas po natin ating dalawang kamay at sa mga bisita ho natin, may God bless you more po. May the abounding love of God, yung sobra-sobrang pag-ibig mo, Panginoon, ninalavish sa amin. And may your sufficient grace, Lord, na ine-embrace yung aming mga kahinaan, pero patuloy pa rin kaming kinokorek out of your sobrang grace, Panginoon, and mercy. And the sweet fellowship of the Holy Spirit being our guide, being our comfort, being our teacher. To you be all the glory and the honor, and we will leave this place, Panginoon, full of joy in our hearts, knowing that we are standing on solid rock. And in this, we agree and say aloud, Amen and Amen. 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 Instruction po, sa lahat po ng official members of the church, please just sit. And we need to say goodbye muna po sa mga non-official members of the church.